So mga bagay na unang napapansin ng isang lalaki sa isang babae. Tandaan niyo mga girls, ito yung tinatawag na first impression. Kung kayo man ngayon ay may kinikilalang isang bagong lalaki, kung kayo man ngayon ay nililigawan ng isang lalaki, so mga kamamay, sasabihin ko sa inyo kung ano yung unang tinitingnan o unang napapansin ng mga kalalakihan sa isang babae. So mga kamamay, dito mag-feedback kung anong klasik kang babae pagdating sa isang lalaki. Kaya mga kamamay, mag-focus kayo sa mga bagay na sasabihin ko ngayon. Kaya kung ikaw ay interesado sa ganitong klase ng advice, isa lang hinihiling ko. Don't forget to click the subscribe button at i-like yung video nating ito. So for more videos and love advice na maaari ko pang i-share sa iyo. Kung handa ka na at nagawa mo na yan, simulan na natin ang ating topic ngayong umagang ito. So ano nga ba yung unang-unang napapansin ng isang lalaki sa isang babae? So number 1, yung mukha mo at ang iyong pangangatawan. Yes mga kamamay, kahit sinong lalaki o karamihan ng mga lalaki, sa mukha at sa pangangatawan mo, una silang tumitingin. Practical na tayo dito mga kamamay, pero yan talaga ang unang napapansin or pinapansin ng isang lalaki sa isang babae. Tandaan nyo, kung papaano po ninyo ayusin ang inyong itsura, kung papaano nyo po alagaan ang inyong katawan. Okay? So, yung ibang mga kalalakihan, bibihira ito, yung iba mahihilig sa matataba, yung iba mahihilig sa payat, pero karamihan ng mga kalalakihan mahilig sa mga sexy at masarap. Okay, mga girls, ulitin ko, mahilig sa sexy at masarap. So bonus na lang yung mga babae na talagang kahit anong lamon, anong dami ng kinakain, sexy pa rin. Yung iba naman dyan, unfair. Kahit konti na lang yung kinakain, ayaw talagang pumayat. Tandaan nyo mga girls, nasa tamang sistema kung papaano po kayo magpapapayat. Yung iba dyan, ang alam lamang, bawasan ng kanin, papayat na daw. Pero yung iba, kahit wala ng kanin, hindi pa rin pumapayat. So, mamaya sa video ito, sharean ko kayo ng ilang mga tips kung papaano ba ang tamang pagpapapayat. Okay? Pero sa ngayon mga kamamay, mukha at pangangatawan po ninyo ang unang tinitingnan ng isang lalaki. Okay? Kung papaano nyo po ingatan yan. Kung papaano nyo po pangalagaan yan. Yung itsura, kung papaano kayo nag-aayos. Kung papaano nyo, okay, bibigyan ng atensyon ng mukha ninyo para pag tinignan kayo ng isang lalaki, is ma-attract sila. Yung iba dyan, maganda na sana, kaso hindi nag-aayos eh. Paano hindi nag-aayos? Andalang maligo. Hindi man lamang kinikis-kis ang leeg, ang likod ng tenga, medyo malibag. Di ba? Ang dugyot kung tingnan. Kaya mga kamamay, kung kayo ay niregaluhan ng isang magandang itsura, alagaan nyo naman kasi yan ang unang tinitingnan ng isang lalaki pagdating sa isang babae. Alright? So next, number 2, kung mabango ka ba o ano? Yes mga kamamay, pangalawa po ito. Lagi po naming sinasabi, okay yung itsura. Okay? Maganda yung katawan. Tapos, nung nakasama mo yung isang babae, iba yung kanyang aura, iba yung amoy. Parang amoy pawis lagi. Alam mo yun, pag pinawisan ng konti, amoy na amoy mo na kaagad. Pag pinawisan ng konti, parang kumakapit agad sa damit eh. Maasngaw kaagad yung amoy ng kanyang katawan. May mga babae pong ganyan eh. Lalo na yung medyo may katabaan, medyo madaling pagpawisan. Iba po ang aroma niyan. Iba po yung kanyang natural scent. Okay? Yung iba nga kumakapit pa sa damit eh. Lalo kapag medyo mabanas, pinawisan ng konti, nag-iiba po yung amoy. Yan yung natural scent ng isang chubby na babae. Hindi lang to sa babae nangyayari, kahit sa mga lalaki nangyayari to eh. Okay? Madali kasi silang pagpawisan kasi hindi po masyadong nahahanginan yung mga natatabunan na parts. For example, dito sa bilbel, pag po yun ay may pawis, hindi po agad natutuyo, yun po yung nangangamoy. Kaya po yung katawan ng isang mataba o chubby na babae o lalaki, pag pinawisan nga po, hindi nagiging maganda yung amoy ng kanyang katawan. Kaya bilang isang babae, mga kamamay, ako nagsasabi sa inyo, sabi ko nga po, magpapayat kayo, mag-workout kayo, mag-jogging kayo. Ito isang tips kung paano talaga ang tamang pagpapapayat. Okay? Unang-una, kailangan kombinasyon po yan.
Dieta. Pangalawa, workout and exercises. Kung magdidieta ka lang, hindi po ganun kaganda ang pagbaba ng timbang mo. Kung magdidieta ka lang, hindi ka magwo-workout, bagsak po ang iyong itsura. Pangit po na tingnan. Okay? So, magmumukha kang ewan kapag ka ganun. Pero kung sasabayan mo ng workout, mas magiging maganda ang hubog. So, pumapayat ka habang sumasarap. So, sa pagkain naman mga kamamay, yung rice, kahit alisin nyo na sa sistema, mabubuhay naman kayo kahit walang kanin. Yan po talaga ang tamang pagpapapayat. More on protein po kayo. Protein and fats. Yung iba sinasabi, kamamay, bakit ganun? Pagka kumain ako ng taba, baka lalo ko tumaba. Mali pong paniniwala yun mga kamamay. Mali pong paniniwala yun. Ang fats po, yan po ay ginagamit natin, ng katawan natin, kapag wala na po tayong maibigay na carbohydrate sa katawan natin. O, dalawa po kasing aspeto yan eh. Kapag ang ating katawan ay may nakukuha pang carbohydrate sa ating katawan, doon po siya mag-shift ng energy source sa carbohydrates. Pero kung naubos na po ang carbohydrates at hindi nga po kayo kumakain ng kanin, ng tinapay, ng pastas, ng sweets, ng candies, ng cakes, at kung ano-ano pang matatamis, ang katawan po natin ay natututong i-shift yung energy source from carbohydrates papunta sa fats. Okay? Yung fats po, yan po yung ating mga na-stored na glucose sa katawan. Yung ating mga bilbil, yung ating mga malalaking braso, yan po ay punong-puno ng fats. Yan po ay galing sa mga carbohydrates, especially sa kanin, sa mga sweets, na hindi po natin naboburn kaagad. Tandaan nyo mga kamamay, kung kayo noon, matakaw kayong kumain ng mga kanin, matakaw kayong kumain ng mga sweets, ng mga cakes, okay, na kung ano-ano pang matamis. At kayo naman po ay hindi nagwo-workout, hindi kayo nag-exercise, yan po ay hindi nyo po maburn. So yun po yung mga carbohydrates and sweets, sugars in short, na hindi nyo po nagagamit. Pero kung hindi nyo po papasukan ng inyong katawan ng mga sweets, ng mga carbohydrates, darating po sa araw, napapayat kayo sapagkat mag-shift ang katawan ninyo from carbohydrates into fats and protein na kanyang gagamiting enerhiya. So yun po yung tinatawag na ketones diet. So yun po yung proper na pag-dieta ng isang tao para pumayat. Hindi po yung bawas lang ng kanin. Actually, kailangan nyo na pong alisin yung kanin sa sistema ninyo. Yung mga pastas, mga spaghetti. Kaya mga kamamay, balik tayo sa ating topic. Unang napapansin ng isang lalaki is yung amoy mo. Yung amoy mo, kung ano ka, kung anong amoy mo, yung hygiene mo, alagaan mo mga kamamay. Mahalaga po yung hygiene. Especially yung underarm mo, baka mamaya nangangamoy yan pag pinawisan ka. So alagaan mo at pumili ka ng magandang pabango, scent. Hindi yung basta ka na lang makapili. Sabi ni kamamay, mahalaga daw dapat ang amoy. Eto, magpapabango na kaagad. Ako. So pumili ka pa ng pabango. May pawis din. Pagka napawisan, lalong umahasgaw, lalong sumasakit sa ilong. So pili po kayo ng mga refreshing cologne, refreshing perfume na talagang tatatak sa ilong ng inyong mga partner, ng inyong mga kaibigang mga lalaki. Alright? So next, yung hinaharap mo at yung puwet mo. Yes, mga kamamay. Boys are boys, men are men's. Kapag ka nakita ka niya, sasabihin ng mga yan, naku, flat, pare flat. Okay? Pag tumalikod ka, papansinin din niya ng mga yan. Naku, pare, parang ubos na ubos na. Kaya lagi niyo pong aalagaan ng inyong katawan. Lagi niyo pong iingatan ng inyong katawan. Magtatanong yung iba dyan, Mamay, paano kung talagang hindi ako gifted? Wala akong hinaharap. Wala rin akong puwet. Paano to? Mga paraan kung paano yan i-improve. May mga paraan kung paano natin yan i-enhance. Di ba? Kung alam nyo lamang kung paano mag-workout niyan, meron pa rin paraan. Yung iba dyan, ang tatamad eh. Ang tatamad. Kamamay, wala na talaga akong oras. Masyado akong busy sa trabaho. Tandaan nyo, kung gusto nyo ang isang bagay, lagi pong may paraan. Kung ayaw nyo naman ng isang bagay, napakaraming yung dahilan. At puro dahilan nga sinasabi nyo sa akin kung bakit hindi nyo yan ginagawa. Mga girls, di pang hinihintay ninyo. Para sa inyo rin naman yan. Walang ibang gagawa ng pag-workout na yan, kundi kayo rin. Hindi yan po pwedeng gawin ng iba. Hindi ko yan po pwedeng gawin para sa inyo. Sarili nyo yan. Walang ibang sasubstitute sa workout na yan, kundi talagang sarili nyong gawa, sarili nyong effort. Makakatulong po iyan. Kaya mga kamamaya, unang napapansin ng isang lalaki is yung dibdib o yung hinaharap ninyo tsaka yung puwet ninyo. Kaya mga kamamay, kung gusto nyo na maraming kalalakihan ang mahumaling sa iyo,
Marami kang maging kaibigan. Kasi po, pag maganda ka, pag sexy ka, dumadami yung mga kaibigan mo eh. Bakit? Ang daming gustong pumasok sa buhay mo. At yung, yung katawan mo, yan yung nagiging puhunan. Kahit wala kang gawin, ang daming lumalapit sa iyo. Ang daming bumabate. Hi, miss. Hi, ganda. Ano pangalan mo? Pwede bang makipagkaibigan? Di ba? Ganyan po yun. Kaya mga kamamay, dito sa video ito, katawan, yung hinaharap mo at yung puwet mo, yan ay ang unang mga bagay din pong napapansin ka agad ng isang lalaki. So next, yung ugali mo. Yan mga kamamay. Dito tayo masyadong magkakaroon ng contrast. Yung ugali po. Ang dami ko nakikita, ang ganda na sana eh. Toxic nga lang ang ugali. Ang ganda na sana, sexy na sana. Lagi namang sumisigaw. Lagi namang galit. Yung mga lumalabas sa bibig, hindi makain ng pusa. Ganyan kayo. Bakit hindi maging perfect? Hindi maging maganda ka na, nag-aayos ka na, maganda pang ugali mo. Bakit hindi pumunta sa isang tao? Okay? So, pero control nyo po yan eh, kung paano nyo babaguhin ang inyong sarili, ang inyong ugali. Libre lang naman maging mabait. Bakit hindi nyo pagawin? Mas pinipili nyo pang maging toxic. Ano mangyayari sa buhay ninyo? Anong madudulot na maganda ng pagiging toxic ninyo? Diba? Wala rin naman, diba? Nagiging masama ka lang sa ibang tao. Pero kung pipilitin mong maging mabuti, maging mabait, kahit saka makapunta, lahat gugustuhin ka. Tandaan nyo yan. Kaya iyan mga kamamay, isa rin sa mga bagay na napapansin ng isang lalaki, unang-una, yung inyong mga ugali. Kahit anong ganda mo, pag nalaman niyang maldita ka, pag nalaman niyang toxic ang ugali mo, umaatras, umuurong ang mga yan. Teka lang, parang ayoko na. Nakaka-turn off po yan. So next, yung kalinisan mo sa sarili mo. So last na po ito mga kamamay. Ang kalinisan po ay kapatid ng mabango. Pag pumalinis ka sa katawan, nagiging mukhang mabango ka. Mas gugustuhin pa namin na wala kang amoy kaysa meron kang ibinilalagay na perfume na hindi namin magustuhan. Okay? So kapag malinis po kasuotan mo, kahit wala kang amoy, may enjoy namin yon. Wala kaming masasabi, neutral lamang. Kaya pinatilihin niyo po ang inyong kalinisan. Yung iba dyan, ang gaganda na nga, ang sexy na nga, pero ito mo naman ang damit. Okay? Parang akala mo mga bata eh. Parang nangaan ng ice cream. Sabitan dito, tuluan-tuluan dito. Okay? Tapos, okay, pawisan-pawisan na, ay pa magpalit ng damit. Yung kalinisan yung mga kamamay, panatilihin po ninyo. Mahalaga po yan. Okay? Nagsuot ka nga ng puti. Hindi mo naman maalagaan ang sarili mo. Upo ka ng upo sa kung saan-saan. Puti ang pantalon mo. Okay? Lupagi ka dito, lupagi ka doon. Upo ka dyan, upo ka dito. Mga girls, yung kalinisan po ninyo sa inyong katawan, sa inyong pananamit. Okay? Napakahalaga din po yan kasi napapansin din po yan ng isang lalaki, mga kamamay. Napapansin po yan ng isang lalaki. Yung inyong itsura, nagkayat ng inyong eyeliner dito, hindi ka man lamang manghilamos. Hindi ka man lamang tumingin sa salamin para ayusin. Bakit ganyan kayo? Yung lipstick ninyo, nagkayat na rin, ayaw malamang i-fix. Mga girls, kalinisan sa inyong katawan, yan po ay isa ring bagay na tinitingnan. Akala nyo lang hindi, pero tinitingnan po yan ng isang lalaki. Okay? Kapag kasi masyado kayong madumi sa inyong katawan, sumusunod na po dyan ang inyong amoy. Kung madumi ka sa katawan, di ka malamang naghihilod, di ba? Mangangamoy ka rin pag pinagpawisan ka. Kaya mga kamamay, ang kalinisan po ay inyong panatilihin sa inyong sarili. So ilan lang yan mga kamamay sa mga bagay na kailangan nyong bigyan ng pansin. Kasi yan yung unang mga bagay na nakikita sa inyo ng isang lalaki. So for more video and love advice na kagaya nito mga kamamay, huwag niyo sana kalimutan na mag-subscribe, mag-like, kung magko-comment ka, mas maganda para makilala naman kita, okay, dito sa ating channel. So see you for our next vlog mga kamamay. Mahal ko po kayo. Mahal na mahal. See you for our next vlog. Paalam.